In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Lord God, King of heaven and earth, may it please Thee this day to order and to hallow, to rule and to govern our hearts and our bodies, our thoughts, our words, and our works, according to Thy law and in the doing of Thy commandments, that we, being helped by Thee, may here and hereafter worthily be saved and delivered by Thee, O Savior of the world, who lives and reigns forever and ever. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our daily conference on humility of heart. Our conferences are uploaded regularly on our YouTube channel, Sense of the Sacred. So please don't forget to subscribe and to click the notification bell. Okay? Sa mga nakalipas na araw ay pinag-uusapan natin yung mga iba pang kasamaan na idinudulot ng pagmamataas. Una ay pinag-usapan natin yung yung kasalanan ng pagpapalagay, okay? Presumption. Kahapon pinag-usapan natin yung kasalanan ng ambisyon, okay? Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa paboritong kasalanan natin. Ano 'yon? Inggit. Okay? Inggit. Envy, inggit. Ngayon, ano ba yung inggit? Okay? Ano ba yung inggit? Well, ito'y kalungkutan na nanggagaling sa kaiisip tungkol sa kabutihang palad ng ating kapwa. Iniisip natin na yung kabutihan na nangyayari sa kanya ay ikasasama naman natin. Okay? So iniisip natin yung kabutihang nangyayari sa ating kapwa-tao, ito naman ay magdudulot ng ikasasama sa atin, sapagkat maari nitong bawasan ang ating kaluwalhatian, okay? Maaring bawasan ng nangyayaring kabutihan sa kanya ang anumang bagay na tinitingala tungkol sa atin. Okay? So, sa kabutihang nangyayari sa kanya, sa kapwa natin, naiinggit tayo at yung ano ba yung kinaiinggitan natin sa ating kapwa? Ito yung mga bagay na inaakala natin ay magdudulot ng paghanga sa atin ng ibang tao. Halimbawa, kayamanan, karangalan, pakikipagkaibigan, mga pabor, parang pabor ng mga sikat, o kaya naman yung kaalaman, yung kapurihan, o kaya yung katanyagan. So ang lahat ng bagay na yan sa ating palagay ay makakapagpadagdag sa ating galing, no? Sa ating galing. At magpapadagdag, magbibigay sa atin ng karangalan. Yan ang mga bagay na kinaiinggitan natin sa ibang tao. Okay? Mga bagay na kung tutuusin ay tinitingnan natin na dapat ay nakapagbibigay sa akin ng paggalang at pagtingala, pagkilala ng ibang tao. Ang inggit ay nanggagaling mismo sa ating kalooban kapag nakikita natin ang isang taong mas mayaman, mas marunong kesa sa atin.
Okay? Nakakaramdam tayo ng inggit kapag nakakita tayo ng isang taong mas matalino o kaya mas magaling kesa sa atin. Mas talentado, mas mayroong kakayanan, at naiisip natin, ginugusto natin na sana ay mapagkaitan sila o mawala sa kanila ang mga bagay na ito upang sa gayon siya mismo ay mawala ng pagkilala, mawala ng papuri, mawala ng parangal at iba pang mga advantages na sa pag-aakala natin ay mas karapat dapat na ibigay sa ating sarili kaysa sa Kanya. So, kailan daw tayo naiinggit? Kapag nakakita tayo ng isang taong mas magaling kaysa sa atin, mas mayaman kaysa sa atin, mas marunong kaysa sa atin. Niisip natin, hindi, dapat ako yan. Okay? Dapat ako yan. At minsan hinahangad natin, sana nga madapa ka. Sana nga mawala yan. Sana mapahiya ka. Okay? Yun yung inggit. Ngayon, sa paanong paraan ba nagiging kasalanan ang inggit? Okay? So, sa paanong paraan nagiging kasalanan ang inggit? Well, kapag dapat ay natutuwa tayo sa mabubuting bagay na nangyayari sa ating kapwa, dapat ikinatutuwa natin yung magagandang bagay na nangyayari sa ating kapwa. Pero ang talagang nangyayari ay nalulungkot tayo sa kabutihan ng kanyang kapalaran. Okay? Dapat kinatutuwa natin uy, congrats, promoted ka. Okay? Congrats, okay? Mataas ang grade mo. Congrats, may narating ka. Okay? Pero sa halip na matuwa tayo, kinalulungkot natin ang kabutihang palad na nangyayari sa ibang tao. Okay? Hinahangad natin sa ating pagmamataas, hinahangad natin na sana sa akin na lang napunta yun. Okay? Sana sa akin na lang nangyari iyan. Okay? Upang sa gayon, maisip natin na mas magaling tayo sa Kanya, okay? Mas mataas tayo sa ating kapwa. At hindi ba yung inggit, iyan talaga ay kasalanan ng demonyo. Bakit? Kung titingnan niyo yung Old Testament, yung tawag dito, yung Book of Wisdom, okay? Wisdom 2 verse 24, nakalagay doon. Okay? Nilikha ng Diyos ang tao para mabuhay ng walang hanggan. Subalit dumating ang kamatayan dahil sa inggit ng demonyo. God created man to become immortal, but death came from the envy of the devil. So, ang kasalanan ng inggit actually ay kasalanan ng demonyo. At kaya mayroong kamatayan sa sanlibutan ay sapagkat nainggit ang demonyo sa magagandang balak ng Diyos para sa sangkatauhan. Okay? Kaya nga, di ba, sasabi ni San Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Galacia, 5 verse 26, sabi niya gano'n, huwag tayong mainggit sa isa't isa. Okay? Huwag tayong mainggit sa isa't isa. Dahil napakadali na magkasala tayo ng kasalanang mortal sa pamagitan ng inggit natin sa ibang tao. So, nainggit tayo. Okay? Kaya nga, kung iisipin natin, common yan, yung inggit.
Common yan sa mga individual, sa mga pamilya, sa mga pamayanan, okay? Kahit anong antas ng buhay, okay? At maging, alam nyo, maging sa mga pangkat ng mga reliyoso, ay nako, buhay na buhay ang inggit. Buhay na buhay ang inggit. Nako, kahit naman sa aming mga pare, buhay na buhay yan. Alam nyo, kailan nakikita yung inggit na yan? Nakikita yung inggit na yan kapag naglilipatan na. Naku, sasabihin ko sa inyo, kung alam nyo lang yung kung nakalulungkot na kalagayan, no? Yung nakalulungkot na kalagayan, kung paanong may mga paring sinisira ang reputasyon ng mga nauna sa kanila. Okay. Bakit? Inggit. Talagang inisip ko nga muna, hindi mo kailangan manira ng kapwa mo para sumikat ka, di ba? Hindi mo kailangan manira ng kapwa mo para sumikat ka. Minsan nakikita ko yung inggit, actually it comes from our own inferiority complex, no? Kasi nakikita natin, kahanga-hanga yung ginawa ng taong iyan, yung achievements niya, kahanga-hanga. At alam ko, mukhang hindi ko kaya gawin yung nagawa niya. Kaya, anong gagawin ko? Sisiraan ko na lang siya. Naku, nakamamatay ang inggit talaga. Kaya may kamatayan sa sanlibutan ay sapagkat nainggit ang demonyo. Death came from the envy of the devil. Kaya nga, nakamamatay ang inggit. Okay? Nakamamatay ang inggit. At ingat kayo. Kasi even if we move amongst religious circles, nako, buhay na buhay ang inggit. Okay? So, ang kasamaan ng inggit ay nanggagaling sa mga maling konsyensya. Sapagkat yung konsyensyang nagkakamali, inaakala niya na napakaliit na bagay lamang ang inggit. Okay? Hindi ito malaki, kaya hindi ito kinakatakutan, hindi ito iniiwasan, okay? Hindi man lamang tayo gumagawa ng paraan upang bumawi sa mga taong kinainggitan natin. Okay? Ang sabi nga ni Saint Cyprian, envy seems to be a small offense. Tila baga napakaliit na kasalanan lamang ng inggit. So that while it seems slight to us, it is not feared. While it is not feared, it is despised. While it is despised, it is not easily avoided. And thus it becomes the secret source of ruin. Okay. Tila baga napakaliit ng inggit sa ating pananaw. Okay? Tila baga napakaliit ng inggit sa ating pananaw. At dahil tingin natin maliit lamang na bagay ang inggit, hindi natin to kinakatakutan. Pero tingnan nyo, kahit hindi natin kinakatakutan ang inggit, kinaiinisan natin ang inggit. At kahit na kinaiinisan pa natin ang inggit, hindi naman natin iniiwasan ito. At dahil dito, ang inggit ay ang lihim na pinagmumulan ng pagbagsak o ng pagkasira ng isang tao. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Change my heart, O Jesus, thou who didst empty thyself for love of me. Make known to my spirit how excellent were thy sacred humiliations.
Let me begin this day illumined by thy divine light, to do away with that portion of the natural man that still lives undiminished in me. This is the chief source of my misery. This is the barrier that I constantly oppose to thy love. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. The Lord be with you. Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Huwag po nating mamaliitin ang inggit, dahil nakamamatay ang inggit. Ang inggit ng demonyo ang siyang naging dahilan kung bakit pumasok sa sanlibutan ang kamatayan. Sa halip na mainggit tayo, matuto tayong magpasalamat sa Diyos at matuwa sa mabuting kapalaran ng iba. Salamat for joining us in today's conference. Don't forget to like and to share. God bless you all.